Dios maray na aldaw sa inyong gabos, mga tugang ko kay Kristo. Padagos ang satong pagselebrar kang panahon kang Adbyento. Aram niya to ng Adbyento, inapod ang kitang girumduman, enot ang pagdanitawo ni Jesucristo. Si Jesus, aki kang Diyos na itinawsa sa to para sa tong maging paradigtas para tubos. Si Jesus na nanitawo 2,000 years ago. Siring man sa panahon kang Adbyento, ginugunumdum niya to, ang ikaduang pagdatong, ang final na pagdatong kang sa tong kagurangnan. Dahil niyo nato aram kung kailan magigibo ini. Sa tahaw kang duwang eventong ini, ang pagdanitaw ni Jesus, siring man ang final na pagdatong kang sa tong kagurangnan, uya ang panahon para giraray, girumdumon niya to, ang kada aldaw na pagharini ni Jesus sa satong buhay. Sabi kang tugtukang simbahan, kada bes na ipinoproklama, inaharubay ebanghelyo, uya na datong si Jesucristo. Kada bes na naghaharini sa sato, we encounter ang mga pobre, mga dukha, uya si Jesucristo. Uya ang lalawgo ni Jesucristo. Kada bes kakita nagkakatiripon para magselebrar kang badal na misa, uya ang satong kagurang ng Jesucristo. Mga tugang, entonces, ang buhay kang sarong Kristiyano, sarong buhay kang pag-andam para ma-enkwentro, para ma-akuwa si Jesucristo, ang satong paratubos, ang satong kagurangnan. Paano kita nag-aandam, mga tugang? Enot, paagi sa mararong na panalangin. Ang sarong buhay may kaipuhan, maging buhay pamibi or prayer life. Ang pamibi, dumanyato na ipapararob ang satong relasyon sa kagurang ng Diyos. Ikaduha, nagaandam kita paagi sa paghorop-horop niya to sa tataramon kang Diyos. Kada bes na inaharubay o nadadagog niya to ang Ebanghelyo, paghorop-horopan niya to ini, ang tataramon ni Jesus, ang siyang magigiya para sa itong magayong buhay Kristiyano. Ikatulo, paagi mga tugang sa satong mga charitable deeds, magagayon na gawe para sa mga duka, mga pobre, sa itong mga tugang, uya si Jesucristo. Duman kita nag-aandam sa pagdatong kang sa itong kagurangnan, siriman sa itong pagirumdong sa pagdanitawa ni Jesucristo. Mahiling niya to mga tugang ng panahon kang Adbyento, panahon kang paghorop-horop, pamibi, siriman, paggibo ng mga gawing mamarhay o magagayon. Ako, ang inyong obispo na mimibi, nakitang gabos magkaigwa kang meaningful, blessed, and above all, joyful celebration kan kapistahan kang Adbyento. Umasa kamo kang sa kong pamibi para sa idong pamilya nang sa tung pag-andam tunay na maging makuhulugan siring man mabuga. Diyos mabalos ang bendisyon ng kagurangnan mapasaindo sa ngaran kang Ama, kan Aki, kan Espiritu Santo. Amen.
Diyos maray nabanggi po sa indo gabuas mga tugang, kaiba kan sa tong mga pangadjion asin mga idudulot sa Santa Misang ini, iyuman ini ang mga intensyon para sa nasabing selebrasyon kan mahal na Eucharistia. Mga pasasalamat kan mga minasunod, Gwen Nicole Pampolan, Gragasin family, Obras family, Ernesto Nierba Jr. and family, Asino Lasco and Grace Castillo and family. Mga petition, enot, espesyal na petition ni Ka, asin petition for safe travel tomorrow ni Christian. Para man ini sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Levitico asin Josefina, Ernesto asin Milagros, Leonardo, Winifredo, Pedro asin Anicia, Arnulfo, Lolita asin Elias, asin ke Ernestina asin Daniel. Nasa ikapitong aldaw na po kita kan simbang gabi. An pagpasalamat sa runggawi nin pagmidbid kan mga balaog na itinataon nin Diyos. An puso na nagugma sa kagurangnan sa pagpasalamat, tatao magmidbid sa Diyos, na bako harayo sa mga taong yaon sa kasakitan. Duwang babae sa mga babasahon, an minatukdo asin minapaarog sa to sa pagpasalamat sa mga biyaya nin Diyos, asin minapagirumdom kan sa tuyang kasusupgan, kung kita makalingaw kan karahayan nin Diyos sa satuyang buhay. Si Ana nagpamibi na magkaigwanin aki, asin sinimbag ini nin Diyos. Ibanilik niya ini sa Diyos bilang sarong dulot nin pagpasalamat. Si Maria na nangidam nin aking lalaki sa kapangyarihan nin Espiritu Santo, sa saiyang awit nag-umaw asin nagpasalamat sa Diyos sa pagpili sa iya na maging ina ni Jesus. Kita gabos sa diri nin Diyos. Gabos na bagay, igwa kita gikan sa saiya. Asin ini mga bagay na dapat napasalamatan niya to aru-aldaw. Makakaibahan niya to sa selebrasyon kan banal na Eucharistia, si Reverendo Padre Robert Banal. Matindog na po ang gabos sa pagpuon kan Santa Misa.
Idinudulot man po niya to ang satuyang Santa Misa ngunyan, para sa mga tugang niya to, asin namumutan niya to sa buhay na nagihelang, asin man po para sa mga tugang niya to na nasa bilangguan. Sa ngaran ka na Ma, asin ka na Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Susuluan na ang ikapitong kandila ni Mr. Edgar asin Doc Aileen Nabarosa, kaiba kan sa indang pamilya. Ang ikapitong kandila, simbolo kan sa tong pag-arang, na iwara sa to ang biyaya nin pagkasararo asin katuninongan. Diyos amang mamumuton, binaagong mo ang kinakban, huli ki Heso Kristo, ang hadi ning mga banwaan, ang burabod ning pagkasararo, asin katuninungan nin simbahan. Lugod, ang sa iyang pagdatong, magpara kan pagkabaranga, asin pag-iriwal, tanganing ang gabos, magpatinarabang tabangan, na magkamtan ang buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Mga tugang akontan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to kan Ama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibig kita, O Diyos, sa pagbareta ka ng hel, binuot mo nan sa imong tataramon man nilaman sa pupunan ni Santa Maria ang Virhen,
Warasan sa mga namimibi sa imo, na kaming tunay na nagtutubod sa iya na inakan Diyos. Hulikan sa iyang mga pamibi sa tubang mo matabangan. Huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasarokan ni Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Pagbasa sa enot na libro ni Samuel. Dinara ni Ana si Samuel, kaiba ang may 3 taon na toro, sarong takad na arina, asin sarong anit na may laog na arak. Dangan dinara sa simbahan ng kagurangnan sa Silo. Binuno ninda ang toro, dangan ang inakang aki, nagdulok ki Elay, asin nagsabi, "Kagurangnan, kung itugot mo, ako iyo itong babae na tuminaid sa imo digdi, asin namibi sa kagurangnan. Uya ang aki na sakong ipinamibi. Itinaos ako ang hinagad ko sa iya, ngunyan idinudulot ko man siya sa kagurangnan. Sa bilog niyang pagkabuhay, siya dulot na sa kagurangnan." Tataramon kang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang puso ko naguugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Ang puso ko naguugma sa kagurangnan. Ang sakong payo nagmumuraway sa sakong Diyos. Pagngingisihan ko ang sarong mga kaiwal. Hulit na nagsasarig ako sa saimong tabang. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Ang kagurangnan iyo ang nagtatao ng kagananan asin buhay. Dinara niya ang tao sa lulubngan, asin binalik giraray. Ang kagurangnan, iyo ang nagtatao ng kadukhaan, asin kayamanan. Ang taho, sa iyang binababa, asin dinadara sa kaitaasan. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Hali sa alpog, sa iyang binabangon ang mapakumbaba. Hali sa kadaihan, iniitaas niya ang dukha. Sa kaibahan ng mga prinsipe, sa iyang pinapatukaw, ang sa iyang pamana, sarong turong mamuraway. Ang puso ko nag-uugma sa kagurangnan na sakong paratubos. Matindog na po kita sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Ani kagurangnan, mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Si Maria nagsabi, "Ansa kong kalag, naguomaw sa kagurangnan. Ansa kong puso naguugma sa Diyos na sa kong paratubos. Huli, tahiniling niya ang kapukong babaan nin sa kuiyang uripon. Kaya magpoon ngunyan, ipagbabantog akong paladan, kan gabos nakapag-arakian. An makakamhan guminibo sa sako, ninda kulang mga bagay. Banal, an sa iyang aran. An sa iyang pagkaherak, iwinaras sa gabos na panahon sa mga natatakot sa iya. Ipinahiling an kusog nin sa iyang kamot. Linaglag an mga mukna sa puso, nin mga mapaabaw-abaw. Pinababa sa indang natutukawan ang mga mapangyari, asin inataas ang mga mapakumbaba. Pinuno nin kayamanan ang mga nagugutom, asin ang mga mayaman, isinubol sa kadaihan. Inampon si Israel na sa iyang uripon, narumduman ang sa iyang pagkamaheherakon. Siring sa itinaram niya sa satuyang mga magurang, kay Abraham asin sa iyang mga makuapo, sa panahon na daing kasagkoran. Nagtulong bulan si Maria duman, asin pakatapos nagpuli sa iyang harong. Mga tugang ang marahay na bareta, nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na banggi po sa Indugabos mga tugang, asin magandang buhay po sa Indugabos. Diyos maray na banggiman po, Father. And pakigreet kan sa inyo pong mga kataid. Merry Christmas. Sana maugma kitang yan. Mga tugang nadangog niya to, subago. Binasa po kan sa tuyang commentator ang komentaryo, ang komentary po bago magpo ng Santa Misa. And it is all about thanksgiving, gratefulness, pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na sa tuyang nakamtan. And it is very timely na iyuman po baganian sa tuyang ginigibo every time we are celebrating Christmas and also we are closing the year. We are thanking God for all the blessings and graces that we have received, especially this year. I know that if we will be counting our problems, so much more our blessings. Ano po? Kung bibilangon kayo niya to, ang mga challenges na nag-abot sa satuya ngunya na 2022, I know for sure, mas dakula ang mga biyaya na itinao sa satuya nin kagurangnan ngunya na taon. And we are also looking forward sa masunod na taon. Digdigirari kita naghahagad nin biyaya sa mahal na Diyos. Asin maabot na naman ang katapusan kan taon. Mapasalamat, tamapasalamat kita gabos. That is our life as Christians. Our life is a life of thanksgiving. Ang sa tuyang bukasyon, iyo na kita makapagpasalamat sa mahal na Diyos for all the countless blessings. Actually po ngunyan, kadakol-dakol mga nagre-request or nagpapa-thanksgiving mass. Especially po, ninhulita kadakol-dakol nin mga nakapasar sa mga board exams niya to. Whether sa NAPOLCOM iyan, sa licensure examination for teachers, sa iba pa po na mga examination, kadakol po na nagpapa-thanksgiving mass. And may I know po, digdi, sa mga nagsisimba, kung igwa po digdi nin mga nakapasar po sa board exam, kindly raise your hand. Igwa po. Or igwa po kamo ning kapamilya, aki, pamangkin, o kabistado na nakapasar sa board exams. Pakitaas po ang kamot. Ayan, nagkapira. Ano po? O, dakol nga ni, in fact, dakol. And I know, I would presume, na yaon kita digdi sa banal na misa ngunyan, nagpapasalamat kita sa mahal na Diyos, ninhulitaan sa itong mga mahal sa buhay, nakapasar sa eksaminasyon. And that is a blessing we have to thank for from our God, who is the source of all
wisdom. Ang buhay po niya to, buhay ning pagpapasalamat. Asin man, ang tao, natatao magpasalamat, whether sa iyang mga kairiba, sa iyang kapamilya, sa iyang mga amigo o amiga, asin man sa mahal na Diyos, iyo po ini ang mga tao na maugmahon sa saindang buhay. Thankful persons are the most joyful persons on this earth. Ang mga tao na mapagpasalamaton, iyo yan ang mga taong maugmahon sa saindang buhay. And I would presume, nagabusman po kita, gustong maging maugma. Si Isay po digdi sa Induan gusto sana na maging mamundo pirmi. Mayo man po gayod. O si Isay ang gustong maging maugma, kindly raise your hands. Diba? Gabus man kita gustong maging maugma. All of us wants to be happy. And even Saint Therese of the Child Jesus would tell us, I want to spend my heaven doing good on earth. Maawot ko na mabuhay digdi sa kinakban sa pagibunin karahayan. Maawot ko na ma-enjoy ko ang kaugmahan nin kalangitan sa paagi. Kan paghihiras ko kan sa tuyang sa diri. Maawot ko na isabuhay ko ang buhay nin kaugmahan sa langit, digdi pa lang sa daga, sa paagi kan sa kuyang daing tapos na pagpapasalamat sa mahal na Diyos. Joyful persons are the most happy. Thankful persons, grateful persons are the most happy persons in this world. Kung gusto po niya ito na maging maugma, magikitang mapagpasalamaton. Asinsiring man po, igwanin tulong elemento na mahihiling niya ito sa mga tao na mapagpasalamaton. First, thankful persons are those persons who remembers. Ano po? Ang mga tao na mapagpasalamaton, maginirumdumon. Ang mga tao na tatao magpasalamat, nakakagirumdum sa mga tao na naging parte kan sa indang successes sa indang buhay. Especialmente kung ang sarong tao, ang sarong aki, nagpapasalamat sa iyang mga magurang. Especialmente kung ang sarong aki o sarong estudyante, nagpapasalamat sa indang mga maestro o maestra. Ninhulita, daiman po inyato makakamtan. Daiman kita makakaabot sa kung ano kita ngunyan, kung mayo ang mga taong ini. Kung dai inyato sinda pagrurumdumon. Now, my dear brothers and sisters, may I invite you to pause for some moments, for some seconds. Rumdumon po niya itong mga tao na naging parte kung ano ang mga successes niya ito ngunyan sa satuyang buhay. Rumdumon niya itong mga tao na naging parte kan sa tuyang buhay kung taano itong mga tao na naging rason kan sa tuyang mga kaugmahan ngunyan. Rumdumon niya itong mga tao na yaon pirmi andam na mag-alalay sa satuya. Especialmente kapag kita nangangaipuhan nin mga tawong maalalay sa satuya. Let us remember them and pray for them. Ining mga tawong ini, these are the most treasured persons sa satuyang buhay. Ang mga tawong ini, iyo po ang pwede niya to na i-konsiderar na mga yaman niya to digdi sa kinakban. Mga yaman na dai mababakal ni ano pa manahalaga kang kwarta. Mga yaman na dai maaagaw ning si Isay man. Ining mga tawong ini na sa tuyang ginigirumdum, parte kan sa tuyang kaugmahan digdi sa daga, asin nagmamaot kita na maging parte man sinda
kan kaugmahan niya to sa langit. Ninhulita sinda sa ngapit na panahon, makakaibahan man po niya to duman sa kalangitan. Let us always remember those persons na naging parte kan satuyang mga successes sa satuyang buhay. Ang mga tao na mapagpasalamaton, maginurumdumon. One time po, ako po nagbabiyahe from presentasyon going to Tinambak, then going to Naga. Because I am from Tinambak, and igwa po ako nin Kalakawan digdi sa Naga. Every time po na ako nagbabiyahe, I pass by Maangas, Barangay Maangas. Ninhulita, duman po sa Barangay Maangas, igwa dumaning bakalan ng mga sira, mga fresh na mga sira. Either nabanwit iyan or napana iyan. And every time na nag-agi ako duman, I always try na makabakal ako at least sarong sira na sa kuyang pasalubong. Mahilig po ako magpasalubong either sa sakuyang pamilya o kaya sa sakuyang mga kabarkada. And sa sakuya po na pagpundo duman sa tindahan, igwa po sa kuya ni nagrani na sarong gurang. Maybe she is around 80 years old or 90 years old. Medyo maluya na po si Lola. Maluya na siya magtaram, pero mabaskog pa po siya na maglakaw, maghiro. Sabi niya sa sakuya, Noy, pahaga naman ngaya ako ng 5. Sabi ko, ayo po Lola, anuhon mo po ang 5? Ibakal mo pong kakanon? Sabi niya, Dainoy, iuugbas ko. Ugbas po is pagmama or pagnganga. Pagnganga, So, naugma ako doon sa gurang. Sabi ko, ay Lola, iugbas mo ang 5. Kanigo man ang 5 sa pagugbas. Iyo ngaya. Basta nga gusto ko lang makaugbas ako, tahaloy-haloy na nga akong dain nakaugbas. Kaya doon ako nauugma. Tayo ni mga simpleng mga kaugmahan na nagpapaugma sa mga tao po, especialmente dyan sa Samuya, sa coastal barangays and mga bukid na mga barangay po niya mo. So, maugmahon siya, kan tinawan ko po siyang 5. Gusto mo po Lola niya ako, dagdagan ta. Gibuhon ta pong G's. Ay, dain na ngaya. 5 lang, sapat na. And nahiling ko itong kaugmahan sa lalogo ni Lola. So, pagkatapos po kay ito, salamat kayong maray. Ano nga yung pangaran mo? Ako po, usually, daiman po ako nagpaparapabistong padi. Because habo ko na ipag-treat ako as magkaigwa ng special treatment sa sako. And I usually conceal my identity as a priest, especially duman po. Tangani ina, daiman mailang ang tao sa imo. I always let them discover that I am a priest. Hali duman po sa kataininda na parokya, because sa Maangas, iba man po na parokya iyan ni San Vicente Ferrer, and I am from St. Antonio of Padua Parish. So sabi niya, ano nga ang pangaran mo? Taga-sain ka. She is very interested na maaramanan sa kuya ang mga detalye sa ko. Pasain ka ngaya, maagi ka ngaya sa Goa, taga-Goa ka ngaya. Dahil pa po ako nakakasimbag kan mga hapot niya. Kada ko na siya ni follow-up question. Sabi ko, iyo po Lola, taga-Goa po ako. So, sorry po kung naghambog ako, nagutik ako ng kadikit. Anyway, this is just a sort of fun sa Samuya, as in ito pong sa tindero. Ninhuli tabistado na ako duman. Iyo po taga-Goa ako. Ay, kadakol baga ngaya dyan, mga apelyido ngayang Pan. Well, in fact, the mayor of Goa is Pan. Sabi ko po, ay iyo po, ay bistado ko po ito. Ako po niya ko, Panman. Panman. Ay iyo ngaya. Ano ngaya ang pangaran mong tunay? Ano ngaya ang pangaran mo? Sabi ko, ako po ang pangaran ko po, Peter. So nagpo po na magngirit si tindero. Ay iyo ngaya, Sir Peter. Salamat po ngaya sa pagtao mo sa sakuya ning 5. Ang tunay mo pala ngaya na pangaran Peter Pan. So nagpo na kami magngiririt naman sa tindahan. Anyway, si Lola, maugmahon man siya.
Hanggang nakabakal na po ako ng sira, nagpasiring na ako sa samuya, sa tinambak, and maugmahon ako. Dawa, nagkakaralwagan man lang po kaya kami duman. And pag ulay ko, si Lola, nakuha niya po itong joke me na ako po si Peter Pan. Ano po? And we all know, Peter Pan is a cartoon character. Kang pagbalik ko po, takaipuhan ko iuli itong sinubli ko na styrofoam. Ano po? Nahiling ko giraray si Lola. Akala ko mahagad giraray sa sakuya ni 5. Uli ko po si Lola, uliano na. Sorry po sa pag-judge kay Lola. Kang nahiling niya ako, nakangirit na tulo siya. Sabi niya, Sir Peter, kumusta na? But 1 week na po ako na nagbalik giraray duman sa maangas. Sabi, Sir Peter, kumusta na po ngaya? Kumusta nga si biyahe mo, pauli nga duman sa Goa. Sabi mo mapatinamba ka, mapanaga ka. Kumusta na po ngaya, Sir Peter? Sabi ko, hala, narumduman ni Lola, si sakuyang pangaran na Peter. Hala, kasalanan naman sa mahal na Diyos. Anyway, duman ko, na-realize, itong gawi kang ni Lola, tighapot ko po siya, ano po Lola, tawan ta kagiraracing ko, dain na ngaya, okay na ngaya, dain na ngaya kumaugbas. Ta binawal na ngaya kan doktor. Ano po, sabi niya, nagpa-check up na siya. Binawal na po ngaya kan doktor. Ta ako ngaya 88 years old na. So, duman ko na-realize, by her act of gratefulness, narumduman niya ako. Although, sarong beses pa lang po kami nagkahilingan ni Lola. Kada agi ko po duman sa maangas, sorry po, dai ko na nabago si sakuyang pangaran duman. Sir Peter po. Peter ang apod niya sa sakuya. And nagiging source ko na nin kaugmahan, as sinsiring man si Lola, kapag nanahiling niya po ako, maugmahon na siya. Sir Peter, kumusta na? Sir Peter, ingat. Araw po kayan ang mga taong mapagpasalamaton. Daininda nalilingawan ang mga tao na nagtatabang sa sainda, miski sa radit sana ang naitabang mo sa sainda. Even those persons na mga nakatabang sa satuya, sa darakulang mga bagay, even sa mga saradit na mga bagay, rumdumon po niya to sindang ngunya nakapaskuhan. Pasalamatan niya to sindang ngunya nakapaskuhan. Ipamibi niya to sinda ngunya nakapaskuhan. Let us also honor them ngunya nakapaskuhan. And I think, iyo po iyan ang pinaka magayon na magiging balos man yato sa sainda, regalo man yato sa saindang karahayan sa satuya. Ikadua po, ang tao na mapagpasalamaton, enot maginirumdumon. Ikadua, ang tao mapagpasalamaton, nahihiling niya kung paano ang mahal na Diyos naghihiro sa iyang buhay araal daw. Yes, we are preparing for the coming of our Lord. We are still in the season of Advent. We are also preparing sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan, His second coming, sa ngapit na panahon. But also, let us always remember, there is always a daily Advent. Kan pag-abot kan sa tuyang kagurangnan, araal daw sa satuyang buhay. Araal daw ang kagurangnan, nag-aabot sa satuyang buhay sa manlain-lain na lalawgon, sa manlain-lain na lingwahe. Either sa lalawgon man yan kan sa imong esposo, esposa, sa lalawgon kan sa imong mga kaakian, sa lalawgon kan sa imong katrabaho, mga amigo o amiga, sa lalawgon kan mga dainyato bistado. I do remember Saint Mother Teresa of Calcutta, paano niya nabistado ang kagurangnan sa lawog kan sarong tao na naghahagad ng tubig sa saiya. Itong sarong lalaki naghahagad sa saiya, tauwi man akong tubig, tanapapaha ako, asin duman nahiling ni Santa Teresa. Duman niya man narumduman, na iyuman ining tubig, an hinahagad kan sa tuyang kagurangnan, mantang nakapako siya duman sa krus. Bago siya magadan. I thirst. Give me water. Nag-aabot ang kagurangnan sa satuya araal daw
sa manlain-lain na lawog. We only have to open our eyes, to open our eyes of faith, to open our hearts. Tangani na marikognisar niyato ang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan sa satuya. Ang tawong mapagpasalamaton, nahihiling ang lawog kan sa tuyang kagurangnan sa araal daw niyang pag-abot sa satuyang buhay. Ikatulo po, ang tawong mapagpasalamaton, tatao maghiras. Ang tawong mapagpasalamaton, tatao magsakripisyo. Ang tawong mapagpasalamaton, tatao magdusay kan sa iyang serbisyo asin buhay. After po kang samuyang retreat, pagkatapos po kang samuyang retreat, duman sa Cavite, last week po ito and first week na po kang December, last week of November and first week kang December. Si iba po ng mga kapadian, nag-uli na po dito sa Bicol, si iba po nagpawalat pa duman sa Manila for may iba pa, may mga kalakawan pa po. But ako po, nag-enot po ako na hali duman sa retreat because I have to attend the ordination of my classmate who was ordained as a military priest. Duman po sa shrine ni St. Therese of the Child Jesus sa Pasay, sa Villamor Air Base. After attending the ordination, I went to Quiapo because igwa po ako nin promesa sa satong kagurangnan na pag ako nakapadi, gusto kong makaduman sa Quiapo, sa kapiyastahan niya, makapag-concelebrate man lamang. Alagad po, nahihiling ko na day ini mangyayari ngunya na taon ninhuli sa kabisihan niya mo sa samuyang parokya. Kaya kang nagkaigwa po akong oportunidad na makapamanila, nagduman na ako sa Quiapo, tangani na maka-attender lamang ning misa. Pagkatapos ko po mag-attender ng Santa Misa duman sa Quiapo, nagluwas ako and I enjoyed the place. Naglakaw-lakaw ako duman, nagkakan ako kan mga street food duman, and nakabisto po ako duman ng sarong balot vendor. Sa samuyang pag-ulay-ulay, I discovered na ining balot vendor, bako man po siyang Kristiyano, bako man po siya na Katoliko, he is a Muslim. Sabi ko, oh, tol, kumusta? Habang nag-ulay-ulay kami, oh, ikaw pala Muslim ka pero nagtitinda ka dito sa sa Katolikong simbahan. Tapos nagkakagaw-kagaw po siya, oo nga eh. Sabi ko, paano mo marireconcile yun? Active ka ba na Muslim? Ganun. Sabi niya, actually, hindi naman. But I am Muslim by birth. My parents are Muslim, so I am also a Muslim. Pero alam niyo po kuya, kahit na Muslim ako, Muslim ang trato ko sa sarili ko, every time na nagpipista ang poong Nazareno, sabi niya, nagsasali siya bilang ihos de Nazareno. Nagbuboya po siya, kumbaga di sa satuya, nagbuboya siya. Nag-iiba siya duman sa traslasyon. Sabi ko, hindi ba yun bawal sa inyo, sa mga Muslim? Sabi niya, hindi ko alam, basta ako sumasama doon kasi gusto ko magpasalamat sa Nazareno. Kasi kung wala ang Nazareno, walang taong pupunta dito sa Quiapo. Kung walang taong pupunta dito sa Quiapo, wala akong customer, wala akong kita sa balot. Kaya yun ang ginagawa ko upang makapagpasalamat ako sa Nazareno. Dahil kung wala ang Nazareno, hindi ako mabubuhay. With that conversation, duman ko na-realisar, regardless of religion palan, regardless of kung ano pa man ang satuyang pagtubod sa satuyang buhay, kung tawo kang mapagpasalamaton, dai mo na iisipon kung ano pa man ang nakakaulang sa imong pagtubod, asin sa pagtubod kang iba. Kung tawo kang mapagpasalamaton, andam ka na magpasalamat sa tawong nagtatabang sa imo. Andam ka man na maglingkod sa imong kapwa, regardless of culture, regardless of race, regardless of religion, regardless of all the walls that divide us. Kung tao kitang mapagpasalamaton, tatao kita magserbi, tatao kita
maglingkod. Tatao kita maghiras sa mga tawong nangangaipuhan. Pakatapos ko po na makiulay duman sa balot vendor, nahiling ko duman sa iriinutan, igwa po duman yung mga para pakilimos, beggars, ano po. Igwa po nin sarong pamilya na nagtaonin, nahiling ko kasi, nagtaonin duwang 50 pesos duman sa babaeng gurang. Nagpasalamat siya, thank you very much po, advance Merry Christmas po. And nahiling ko, may kataid po kaya siya, nasarok man na babae, pero hoben. Naigwanin, bit-bit na aki. Aram po nindo ang ginibo katong babae na gurang. Itong duwang 50 pesos, kinuha niya si Saro. Itinao niya duman sa kataid niya. And yaon po ako duman, habang nagtitiritindog ako, naghapot-hapot ako katong mga tinda duman ng mga imahen. Nadadangog ko sa indang conversation. O ito, sa'yo na. Tag 50 tayo. Total, 2.50 naman yung binigay sa akin nung pamilya. Ang bait-bait. Sabi ka itong babae, hindi na ate, sa'yo na yan kasi sa'yo binigay. Sabi ka si babae, hindi, kasi may pamilya ka. May anak ka. Pinapagatas mo yan. Kunin mo. Bigay ko yan sa'yo. Kasi binigay lang naman yan sa akin. And after that, nagtindog po itong babae, naghali duman. Kinuha naman katong may aki, si 50, nagpasalamat siya. Ito pong babae, naglaog sa simbahan. And ako man, kinakaipuhan kong makiagigiraray sa simbahan because I will pass the other road. Nahiling ko po itong babae, nagpasiring siya sa may donation box duman sa likod ng simbahan. Hinulog niya po itong 50 pesos duman sa donation box. Hinulog niya si 50 pesos na natada sa iya. As in, nagbaw po siya duman sa altar. And with that experience, with that encounter, duman ko na-realisar, kapag ang tao pala mapagpasalamaton, dawa ang natatada niya na sana na blessing na yaon sa iya, handa niya pang ihiras sa iyang kapwa. Dawa kaipuhan niya ang blessing na itinao sa iya din kagurangnan, andam siya na isakripisyo iyan para sa karahayan nin iba. Kapag pala ang tao mapagpasalamaton, dai niya na iniisip an sa iyang karahayan, kundi ang karahayan nin sa iyang kapwa, an sa iyang kinukonsidera. Mga tugang, ngunya na maabot na kapaskuhan, ang satuyang Diyos na maabot sa satuya, totoo. Bako pong fairy tale. Ang Diyos na maabot sa satuya, napadigdinin huli sa pagkamuot sa satuya. Ang Diyos na maabot sa satuya, napadigdi, tangani na maglingkod sa satuya. Maghiras kan sa iyang buhay sa satuya. Lugod, ninhuli sa mga bagay na ini, magikitang mapagpasalamaton sa iya. Sa paagi kan sa tuyang paggirumdom, sa paagi kan sa tuyang pagbukas kan sa tuyang mga mata, sa aral daw niyang pag-abot sa tuyang buhay, asin siring man, sa paagi kan paghihiras niya to, pagsasakripisyo niya to, para sa satuyang kapwa. Sa giraray po, advance Merry Christmas sa Saint Lugabos. Matindog na po kita para sa pamibi nin banwaan. Mga tugang panunin pagtubod asin paglaom, ipamibi niya to sa mamumuto na ama, an mga padi asin gabos na naglilingkod sa simbahan, an sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga, an samong pamibi. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Para sa bilog na simbahan, an Santo Papa, mga obispo asin mga kapadian sa bilog na kinaban, tanganing sindamagin tanda nin pagkasararo nin mga tao, ipamibi niya to sa kagurangnan.
para sa mga namamayo kan sa tuyang banwaan, puon sa presidente sa God Kapitan in Barangay, tanganing sa paagi ninda mamatean kan labang saro, an pagkasararo kan bilog na nasyon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Ipamibi niya to ang gabos na mga nagtatrabaho sa simbahan, nagtatao kan sa indang paglingkod na daing hinahagad na balos, na lugod sindaman pakusugon nin Diyos para sa mas marahay asin epektibong paglingkod. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Ipamibi niya to ang gabos na uya sa misang ini, tanganing padagos kitang magkuyog sa kabutan kan mahal na Diyos, asin padagos kitang maghimate, asin magsunod bilang sarong simbahan, sa paagi kan Espiritu kan Sinodo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyuga an samong pamibi. Idulot man niya to ang mga personal niyatong kahagadan sa kagurangnan urog ng gayo ang pangangaipokan sa tuyang pamilya, parokya, asin sa syudad. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyuga ang samong pamibi. O Diyos na kagurangnan, nakikimahera kami, na ining samuyang mga pamibi asin mga inagrangay, makaabot lugod sa imo. Inihinahagan niya mo, huli man sa nakikristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan Eucharistia. Si Kristo sa tuyang kanan, madatong sa tuyang bunyan. Siya ay Kordero ni Diyos, panugang kaligtasan. Buksan tasin liligan, pusong may kapundian. Magdulog kita sa iya, kay di pananata. So sa tuyang hanen, madato sa tuyang bunyan. Siya ang Kordero ni Diyos, panugang kaligtasan. Naumpaan manwaan, tauyan na siyang unyan. Muramo siya ni biyaya, asin kagihawan. Si Kristo sa tuyang hanen, madato sa tuyang bunyan. Siya ang Kordero ni Diyos, panugang kaligtasan.
Magpamibi ka mo mga tugang tanganian sako asin sa indong atang maako malugod kan Dios amang makakamhan. Ako an manlugod, gan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan pakiakwa ining mga atang asin sa imong bagsik ribayan mo na maging sakramento nin kaligtasan. Namantang natapos na anino nin sakrifisyo kan mga kamagurangan, digdi idinudulot ang tunay na kordero, si Jesucristo na sa imong aki, na makangangalas na namundagikan sa malinigo na birhen. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An kagurangnan mapa sa indong, Asin sa imong espiritu, iitaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo, asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan, na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Ihinarubay siya sa mga hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang virhen sa daing masabing pagkamuot, asin itinukdo kan siya yaon na. Ipinasabong niya sa samuan maugmang pag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag. Tanganing maabtan kami nagpupuka sa pamibi, asin naguugma sa iyang kaumawan. Kaya kaiba kan mga angheles asin arkangheles, kaiba kan mga tronos asin dominasyones, asin kaiba kan gabos na lingit no nahukbo. Nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 at kagurangan, Diyos ni mga upo. Ang Langit asin daga, panokan sa imo kamurawayan, Hosana sa kalikasan, panananan minadigdi sa ngaran kan kagurangan, Hosana sa ay taasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod ning gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ampun kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Siya na surugaring niyang buot pinasaluiban sagod sa pasyon, nagkuan ning tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, Magako kamugabos, asin magkakan kay ni, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa saindo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, Magako kamugabos asin maginom kay ni, tayinian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Inipagibohon nindo sa pagrumdom sa sako. Ipagrukyaw niya to, asin ipahayagan misteryo na sa tung tinutubod. Ang pagkaganan mo, kagurangan,
pinapahayag, sagkod na ikaw Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat. Nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaaban. Tangani malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiban ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang mabinion na esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mga makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kami natabangan kan sa imong pagkabuha. Kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasaalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo.
Jesucristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua, na siya tuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabuotan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinaraohan kamo nin katuninongan. Peace be with you po Peace be with sa indo gabos. Mga tugang uyan kordero kan Diyos, uyang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan at mga inapod sa pamanggikan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag maumayan.
Mamibi kita. Kagurangnan sa muyang Diyos, ang misteryo na samong inako, danay na magpahiling sa samo kan sa imong tunay na pagkaherap. Tanganing kami nagsaselebrar kan mga maimbod na buot, iligtas kan pagkanilaman kan sa imong aki. Siya na nabubuhay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa halipot na panahon sa paghinanyog kan katikesis. Para po sa katikesis niya to, sa ikapitong aldaw, mantang nagraraninaan kamundagan kan sa tong kagurangnan, mas nagrararuman ang sa tong pag-andam tanganing kita magin maninigo sa iyang pag-abot. Kun kaya padagos man ang sa tuyang katikesis dapit sa saradit na kristyanong komunidad, sa paagi kan sa tong katikesis na ini, inaandam ta ang lambang saro na magin aktibo sa pagmukna kan SKK sa satong parokya. An magkakaigwanin mga pusog na SKK saro sa magayon na bunga kan sa tong pag-aginaldo. Naipaliwanag na sa sato kung ano ang SKK, asin kung taano ta ini mahalaga sa satong parokya. Ngunyan pag-urulayan ta kung papaano kita makakatabang sa pagmukna kaini, digdi sa satong namumuta na parokya. Dakula ang maitatabang kan lambang parokyano sa pagmukna kan saradit na kristyanong komunidad. Enot, iyo ang pagiging bukas sa imbitasyon na magbakli o magbali sa prayer meeting. Ang prayer meeting, iyo ang pagpatugmadan kan SKK. Ang SKK minapoon sa pagtiripon kan mga parokyano, sa pagpamibi asin sa paghurup-hurup kan mga tataramon nin Diyos. Sa pagtaonin sarong oras kada semana para sa prayer meeting, konkretong paagi tanganing makatabang sa SKK kung may pagduwa-duwa man o may mga kasibutan, posibleng pag-urulayan ang oras, aldaw asin lugar kan prayer meeting, hanapon ang schedule na dakol ang makakabali. Kung may kakayahan na magtiripon kan mga kataraid, makakatabang man bilang sarong cluster leader. Ang cluster leader, iyo ang mangingenot kan prayer meeting kada semana. May mga misyonerong nagpapasiring sa harayong lugar sa pagdara kan tataramon ng Diyos. Ang cluster leader nagmimisyon sa iyang sityo. Iyo po ini ang satuyang katikesis ngunya na aldaw. Matindog po kita. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filieve, a te suspiramus, gementes et plentes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, a nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei Genitrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus, omnipotens sempiterni Deus,
Qui gloriosi Virginis Matris Maria Carpositanimam, ut dignum Filii habitaculum efficimeraretur, Spiritu Sancto cooperante preparasti, daut quis commemoratione letamur, ius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Matukaw po. Sa liwat po, Diyos maray na banggisa sa Indogabos mga tugang. Sa ngaran po kan samuyang kura paroko sa Romano Katolikong Parokya ni San Antonio de Padua sa Presentasyon, Camarines Sur. Yaon po ako digdi, Father J.R. Banyal, ang parochial vicar, kang samuya pong parokya para po sa samuyang ginigibong mission appeal. Kung natatandaan po nindo last year, I was here also for our mission appeal. First of all, I would like to thank every one of you. Salamat po sa pagsuporta sa Samuya Asin Padagos po na pagtabang sa Samuyang Parokya. Duman po sa Parokya ni San Antonio sa Presentasyon. Last year, dakula po ang Samuyang pagpasalamat ninhulita after po kan sa kuyang mission appeal digdi po sa Peña Francia Parish. Ito pong naitaon nindong tabang sa Samuya pinansyal asin siriman igwa po nin mga tao na nagdurulok sa Sakuya tangani na matabangan po kami sa Samuyang pagpaatop last year. I cannot anymore remember the date, but bago po ito nag-aginaldo mas, nagdigdi po ako sa paghagad nin tabang sa Saindo. And maugmahon po kami na saro po na tagadildi sa Peña Francia Parish ang nagtabang sa Samuya tangani na mapaatupan niya mo ang Samuyang simbahan. Siya po ang nagsagot kay ito pong labor expenses as in nagkapirang materyales tangani po na maatupan ang Samuyang simbahan before the simbang gabi. And dain niya na po, habot niya na po na i-mention ang sa iya po na pangaran, but palakpakan po niya to siya. Salamat po sa iya. Ang Samuya pong simbahan na atupan during the Aguinaldo Masses, nagkaigwa po kami ng dikit na problema, kaya daimi po siya na pahabol during the first day. But last December 22, iyan po ang enot na misa niya mo duman sa Samuyang simbahan. Sa mga day po nakakaaram kan Samuyang simbahan, you can check our Facebook page, SAPP, which stands for St. Anthony of Padua Parish, or ang sa kuya pong Facebook account, J.R. Banyal. Yaon po dyan ang mga updates kang construction po kan Samuya pong parokya. As in, siring man, maugmahon kami, kang Kapaskuhan po, December 25, saro po kami sa mga papalad na parokya, nakapagmisa po ang satuyang ginagalangan na sinamumuta na arsobispo, dumana po sa dakula niya mong simbahan. As in, dakula po yan nakaugmahan sa Samuya. Ninhulita ito pong mga parokyano niya mo, ahali po sa mga coastal barangays niya mo, as in sa mga mountain sector po, nakapagsimba po. Especially, ito pong mga couples na nakasal po niya mo sa kada barangay. And I was telling you last year, 85% of them are converts from other religion. Kaya po magmahon po kami last year, asin dakulaon po iyan na pinagpapasalamat mi sa parokya kan sa tuyang mahal na ina. Asin siring man po ki Father Ipe na iyupan Padagos na nagtatabang sa Samuya, asin Padagos na nagtutugot na kami makapag-mission appeal digdi po sa Indong parokya. Ngunyan pong taon, Padagos-dagos po ang Samuyang construction kan Samuyang parokya. In fact, kan subago pong maghapon, nagkaroling po kami duman sa Kamaligan, and at the same time, yaon po ako digdingon yan para mag-mission appeal sa Giraray sa Indo. Ang status na po kan Samuyang parokya, igwa na po kaming atop, nagagamit na po niya mo iyan. Igwa na po kaming flooring, sa tabang man po iyan kan iba pang mga parokya digdi po sa Naga City, asin sa iba pong mga parokya, duman po sa Manila and Pasig. And at the same time, ang Samuya pong parokya, may mga poste na po siya, but mayo pa po siya ng mga wall and mga pintuan. Kaya po, kumbaga sa crosswind pa po siya. Baralagbasan pa po ang duros.
And at the same time, ang samuya po kayang simbahan, two-story po siya. Dakula po ang samuyang simbahan, ninhuli po. Ini po nakadesign, tangani po na maging evacuation center. Every time po na igwanin mga kalamidad sa samuyang banwaan. Kapag napahaman po niya mo, ang samuyang parokya, ipag-o-officer po niya mo iyan bilang evacuation center para sa gabos ng mga namamanuaan duman sa presentasyon. Regardless po kung ano man ang sa indang relihiyon. Ninhulita aram po niya to ang banwaan ng presentasyon, manlain-lain po dyan ang mga relihiyon na yaon. Ano po, ninhulita kita, daiman po kita nainot po duman ang ibang mga sekta sa Satuya, 28 years pa sana po kita duman as a Catholic Church. But 90% po kan Satuyang, kan mga parishioners niya mo duman are converts from other religion. Kaya po nahihiling man po niya to ang pagtalubo kan Katolikong pagtubod duman. Asin po, ang pagtabang niya to sa simbahan, sa pagpagibo po kan simbahan duman sa presentasyon, dailang po iyan nakakatabang sa istruktura kan simbahan, kundi man po sa buhay pagtubod kan samuya po mga parishioners. Kaya po sa mga maut po magtabang sa Indo, magkakaigwa po ngunyan ng second collection, asin iyan po magiging tabang niya to sa samuya pong parokya. Sa mga maut po na magtabang sa samuyang parokya, you can also send your donation sa Satuya pong opisina. Pakilaag na lang po na donation for parish construction sa St. Anthony of Padua presentasyon po. Or pwede man po magdulok sa Sakuya or sa Satuya pong Kura Paroko. Sa giraray Diyos mabalos po sa indong tabang, asin siring man, padagos po lugod kamong biyayaanin sa tuyang kagurangnan, asin pangatamanan po ni San Antonio de Padua, ang sa indo pong mga pamilya. Welcome po kamo duman na makapagbisita sa samuya pong parokya. Salamat po. Kadagdagan na pasasalamat, enot, sa ngaran kan sa Kura Paroko, ang parokya nagpapasalamat sa pamilya ni Mr. Edgar, Asindok, Aileen, Nabarosa, and family sa pagsulo kan kandila sa ikapitong aldaw kan satong simbang gabi. Siring man ang pagpasalamat sa mga donantes asin nagdulot sa laog kan misa. Pasalamatan man niya to ang Laudate Dominum Choral kan Basilica Choir sa saindang services sa pagganta sa laog kan misa. Salamat man sa mga mass servers, Knights of the Altar, lay Eucharistic ministers, lector, asin commentator, collectors, Ministry of Hospitality, siring man sa satuyang social communications and media ministry kan parokya. Urog sa gabos, nagpapasalamat kita kay Reverendo Padre Robert Banal, ang satong celebrante mayor, asin predikador sa aldaw kan satong simbang gabi. Ang nagpapasalamat, Reverendo Padre Felipe B. Colvera III, ang satuyang ginagalangan na Kura Paroko. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin huli sa tabang, asin pamibi ni San Antonio de Padua, asin kan sa tuyang mahal na ina, bendisyonan manlugod kamo kan Diyos na makakamhan, an Ama, asinan Aki, asinan ni Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa lakaw kamo sa katuninongan, asin pagkamuot kan sa tuyang kagurangnan. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva! Viva San Jose! Viva! Viva San Antonio de Padua! Viva! Diyos maray na banggi po, ingat kamo sa indong pagpuli, and God bless you. Salamat po sa indong gabos.